Huwag kalimutan mag-like mga bida para sa mga sa mga nagdaang kabanata ay naging kalmado naman si Xiao Chen dito dahil alam niya ito sapagkat isa din siyang supreme, sa dati niyang katawan na kanyang ibinabalik ngayon at mas mahigitan pa sa hinaharap ang kanyang naabot sa dati niyang buhay. At dahil sa kagastuhan din niyang maghigante sa nagtraidor sa kanya at paksain ang mga nilalang sa labas ng domain, upang tulungan ang kanyang kaibigan na si Black na maipaghigante din ang lahi nito. At sa pagpapatuloy din ng kabanata ay ginamit na nga ng matanda ang ipinagbabawal na espiritu ng kalaliman. Na agad itong mabilis na nagtungo kay Xiao Chen habang naglalabas ito ng purong enerhiya. Nakangiting patungo kay Xiao Chen ang spirit na para sa kanya ay kayang-kaya niya si Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen na isa itong charm. Ikaw na isang dakilang matandang lalaki, ay may talento sa mahika, na talagang tatawaging isang charm. Nagpatuloy naman ang spirit patungo kay Xiao Chen nang walang pag-aalinlangan habang naghahanda naman si Xiao Chen. Nang makalapit ang spirit ay agad na inatake ito ni Xiao Chen subalit madali lang itong naiwasan ng spirit. Kaya naman nasabi na lang ni Xiao Chen na isa itong kawili-wili. Mabilis naman na lumapit ang spirit sa harap ni Xiao Chen. At naghanda ito gamit ang kanyang abilidad sa mata na kayang patigilan ang kanyang kaharap. At agad din niyang inilagay ang kanyang kamay sa dibdib ni Xiao Chen. Bahagya namang nag-alala dito si Black subalit hinayaan niya na lamang ito dahil baka isa ito sa plano ni Xiao Chen. Sinabi naman ni Xiao Chen sa spirit na akala mo talaga mahuhulog ako sa isang matandang tulad mo, ipinagtaka naman ng spirit dahil sa walang epekto ang kanyang ginamit na abilidad. Dagdag pa ni Xiao Chen na may seryosong reaksyon na ngayon ay mamamatay ka na. Agad na sinakal ni Xiao Chen ang spirit at nag-ipon ng kanyang aura sa kanyang kamay. At inactivate ang kanyang Tianhuang Fist Fifth Punch. At nang matapos ang paghahanda ay kanya na itong pinakawalan. Kaya naman dahil dito ay tumilapon ng malayo ang spirit sa lakas ng pinakawalang atake ni Xiao Chen at siguradong hindi na ito mabubuhay pa. Agad din na tinignan ni Xiao Chen ang matanda upang isunod ito. Mabilis naman na nag-teleport si Xiao Chen sa harap ng matanda na ikinagulat nito dahil hindi niya inaasahan na ganito kalakas ang kanyang kaharap. Sinabi din ni Xiao Chen sa matanda na kawawa naman. Isang henerasyon ng Supreme sa wakas ay naging isang mahirap na puppet. Hindi naman naintindihan ng matanda ang sinabi ni Xiao Chen kaya naman tinanong niya na kung anong ibig sabihin ni Xiao Chen. Hindi naman na sumagot si Xiao Chen sa kanyang tanong bagkus ay sinakal niya na ang matanda at naghanda na naman ng kanyang Tianhuang Fist. At nang makita ito ng matanda ay napasigaw na lamang siya dahil siguradong hindi siya bubuhayin sa gagawin ni Xiao Chen. Bago pa man pakawalan ni Xiao Chen ang kanyang atake ay sinabi niya na mamamatay ka na din ngayon dito. Matapos magsalita ni Xiao Chen ay agad niya na itong pinakawalan at dahil dito ay naiwan na lamang ang baluti nito. Maya-maya pa ay tuluyan ng naglaho ang matandang kaluluwa. Habang hawak-hawak naman ni Xiao Chen ang baluti. Agad naman na lumapit si Black kay Xiao Chen. At nang makalapit siya ay sinabi niya kay Xiao Chen na kung maari niya bang kainin ang baluti. Sa kanyang pakiusap kay Xiao Chen ay binigyan lamang siya ng isang kutong sa ulo, at napa-array na lamang si Black dito. Sa kabilang banda naman sa mansyon ng pamilyang Zhou. Dito nga sa loob ay nandito ang patriarch ng Zhou at lumabas ang aurang itim sinyalas na patay na ang isa niyang puppet. Kaya naman agad niyang iminulat ang kanyang mata. Nasabi pa nga niya na nawala ang mga paghihigpit sa matanda, at namatay din ang matanda. Kaya naman dahil dito ay galit na galit ang patriarch dahil sa pagkamatay ng matanda na nagbabantay sa kanyang minahan. At napasigaw na lamang ito ng malakas na ang kanyang minahan. Nagkalat naman ang aurang dilaw sa buong paligid. Habang si Kang Lan naman ay nakarating na sa Star Broken Mountain sa paghahanap kay Xiao Chen. Nasabi pa nga niya dito na hindi ko pa nakikita si Xiao Chen at ito ay kakaiba. Bahagya namang may naramdaman dito si Kang Lan na kakaiba. At sa pagkakataong ding ito ay dumating si Jushan sa kaharian ng Kang Lan dala-dala ang galit niya kay Xiao Chen. Habang sa kabilang banda naman ay nagkaroon ng matinding reaksyon ang lawan na kung saan nasa ilalim sina Black at Xiao Chen. Dito nga ay tuwang-tuwa ang dalawa habang kumikinang ang mga mata nito dahil nakahuli na naman sila ng malaking isda. Maya-maya pa ay sinabi na ni Xiao Chen kay Black na simulan na nila na tamasahin ang Thunder Crystal. Nilabas naman agad ni Black ang kanyang aura, na sinabayan naman agad ni Xiao Chen upang mabilis nila itong maabsorb.
Nagpatuloy ang paghahanda nila Black at Xiao Chen. At maya-maya lang din makalipas ang ilang sandali matapos ang paghahanda ay sinimulan na nila ito. Kaya naman dahil dito ay sabay-sabay na naglalaho ang Thunder Crystal ng mabilis. At makikitang napakaraming enerhiya ang kanilang nakuha sa Thunder Crystal. Nasabi pa nga ni Xiao Chen na sobrang dami ng enerhiyang ito at napakalaki din ng minahan na ito, at kapag naabsorb ko ang lahat ng mineral veins, ang primordial body tempering ay tiyak na makakalusot sa ika-6 na antas. Habang si Black naman ay tuwang-tuwa dahil sa tumaas na naman ang kanyang antas. Nagkaroon naman ng malakas na kidlat sa mansyon ng pamilyang Zhou senyales na may sasabihin ang kanilang patriarch. Kaya naman dahil dito ay naalarma ang mga alagad at ang pamangkin ng patriarch. Nasabi pa nga niya habang natatakot ng bahagya na hindi na mabilang na taon na nagpahinga ang tiyahin ko kaya naman paano siya nagalit bigla. Kaya naman agad silang lahat na nagtungo sa mansyon. Nang makalapit silang lahat sa mansyon ay agad silang huminto dito. At agad niyang tinanong ang kanyang tiyahin na sabi pa nga niya na tiyahin bakit bigla kang nagalit. Hindi naman agad nagsalita ang patriarch habang naghihintay ng sagot ang kanyang mga alagad. Maya-maya pa ay isinigaw na ng patriarch na si Moxie Supreme ay patay na. Nang marinig ito ng lahat ay ikinabiglan nila ito habang naglalabas naman ng malamig na aura ang patriarch sa kanyang galit. Kaya naman dahil dito ay nilamag ang mga alagad sa nilalabas na aura ng patriarch. Sinabi naman ng isang matanda na si Supreme Moxie, gaano ito kalakas noon, sa wakas na balitaan ko din siya, ngunit nasa Huangquan na siya. Agad naman na sinabi ng patriarch kay Zhou Chang na pumasok ito. Dahan-dahan naman na naglalakad papasok si Zhou Chang habang kinakabahan. At nang makapasok si Zhou Chang ay nakita niya ang itim na aura na lumalabas sa kanyang tiyahin. Agad naman siyang nagbigay ng pugay dito, habang patuloy naman na naglalabas ang patriarch ng itim na aura. Sa isip-isip naman ni Zhou Chang habang pinagmamasdan ang kanyang tiyahin na pagkaraan ng napakaraming taon, ang aking dakilang tiyahin ay hindi lamang nagpapakita ng mga palatandaan ng pagtanda, ngunit tila lalong gumanda, matambok at kaakit-akit. Sinabi naman ng patriarch kay Zhou Chang na gusto kong magpadala ka ng isang tao sa isang lugar at pumatay ng isang tao. Nang marinig ni Zhou Chang ang pinag-uutos ng kanyang tiyahin ay nasabi na lang niya na may nanakit talaga sa dakilang tiyahin ko. Tinanong naman ni Zhou Chang ang kanyang tiyahin na saan ito at sino ang taong ito. Sinabi naman ng kanyang tiyahin na lumapit ka dito sa akin. Sa kabilang banda naman sa Starbroken Mountain Range. Dito nga ay napalingon si Kang Lan sa kanyang likuran sa pagdating ni Jushans. Nang makita niya ito ay sa isip-isip pa nga niya na ang invincible aura ay napakalakas, at ito pa rin ba ang aura ng mundo ng espada, natatakot ako na ang mga darating ay hindi magiging mabuti. Natuwa naman si Jushans na sabi pa nga niya nang makita niya si Kang Lan na sabi pa nga niya na ito ay kagiliw-giliw na mayroon talagang isang Great Emperor na may 9 na antas ng kapangyarihan dito, parang yung taong yun. Matapos siya sa kanyang iniisip ay agad siyang nag-teleport sa harap ni Kang Lan. Sinabi naman ni Kang Lan na mga tao mula sa mundo ng espada. Kinumpirma naman ito ni Jushans na sabi pa nga niya na tama ang sinabi mo, at ikaw naman ay ang Great Kang Lan tama, ang nakakuha ng swerte nitong kaharian ng Kang Lan. Tinanong naman ni Kang Lan si Jushans na ano ang pakay nito dito. Sinabi naman ni Jushans na dahil nagkataon na nakita kita dito, papatayin kita at sa akin ang swerte nitong kaharian ng Kang Lan. Nang matapos siyang magsalita ay nilabas niya agad ang kanyang aura senyales na handa na ito na makipagpatayan. Agad din naman na nilabas ni Kang Lan ang kanyang aura upang maghanda sa anumang pag-atake ni Jushans. Subalit hindi niya na inintay si Jushans na maunang umatake dahil agad siyang naghanda ng kanyang gagawing atake. At nang matapos ang kanyang paghahanda ay agad niya itong pinakawalan. Naikinagulat naman ni Jushans dahil hindi man lang nag-alinlangan si Kang Lan. Agad siyang naghanda upang depensahan ang kanyang sarili na mabilis niya ding nagawa. At nang matapos siyang gumawa ng depensa ay agad niyang pinakawalan din ang kanyang atake. Kaya naman dahil dito ay bumulusok kay Kang Lan ang malaking espada na may daladalang matinding aura. Inactivate naman ni Kang Lan ang kanyang Heavenly Rank 3rd Rank 1 Void Fragmentation. Na agad din itong lumabas at upang gamitin na maging kanyang pangdepensa sa atake ni Jushans. Nang tumama ang atake ni Jushans ay dahan-dahan itong nilalamon ng Void Fragmentation.
Maya-maya pa ay tuluyan na nga itong naipasok ni Kang Lan nang walang kahirap-hirap. At agad din siyang nagpakawalan ng kanyang atake. Dahil dito ay sumambulat ang tatlong aurang hugis dragon sa harap ni Jushiens. Habang pinagmamasdan ito ni Jushiens ay natatawa niyang sinabi na mukhang magiging masaya ang kanyang unang pagdating. Agad niyang inangat ang dalawa niyang kamay upang pigilan ang atake. Agad naman na lumabas ang dalawang malalaking kamay sa harap ng dalawang dragon at walang kahirap-hirap niyang nahawakan ito. At pinsabog na parang wala itong silbi sa kanya. Subalit ang apoy na dragon ay mabilis na patungo sa kanya na hindi niya napigilan. Kaya naman nang tumama ito sa kanya ay sumabog ito ng malakas. Subalit hindi naman napinsala si Jushiens na parang walang epekto sa kanya ang apoy na abilidad. Nasabi pa nga niya habang nakangisi na ang apoy ay walang silbi pagdating sa akin. At nang matapos siyang magsalita ay agad siyang gumawa ng kanyang atake. Kaya naman dahil dito ay sumambulat sa harap ni Kang Lan ang malaking kamay. Nabahagyang nag-alala si Kang Lan dahil mabilis ang atakeng pinakawalan ni Jushiens. Kaya naman dali-dali niyang nilabas ang kanyang depensa. Natagumpay niya namang nagawa at napigilan ang atake. Sa tindi ng atake ay nagkaroon pa ito ng malakas na pagsabog. Nasabi pa nga ni Kang Lan na muntik na siya doon. Hindi naman inalis ni Kang Lan ang kanyang tingin kay Jushiens dahil anumang oras ay siguradong kaya siya nitong paslangin kapag hindi siya makapaghanda ng depensa. Sinabi naman ni Jushiens kay Kang Lan na ang dakilang emperador na may swerte sa mundo ng Kang Lan, ngunit iyon na ba iyon? Matapos niyang magsalita ay agad niyang inilabas ang kanyang kalahating porsyentong lakas. At dahan-dahan na lumapit kay Kang Lan. At sa mga puntong ito ay bahagya ng kinakabahan si Kang Lan. Ramdam na ramdam din niya ang matinding aura ni Jushiens. Kaya naman bago pa man makalapit si Jushiens ay agad niya na ding inihanda ang kanyang teknik na kung tawagin niya ay Heavenly Rank 4th Ice Magic Spear. Kaya naman dahil dito ay nahiwa ang kalupaan na bahagyang ikinabigla na naman ni Jushiens. At sumambulat din sa kanya ang 5 perasong ice spear na may iba't ibang elemento. Napangiti naman si Jushiens nang makita niya ang atake ni Kang Lan. At kasabay din ng kanyang paghanda ng kanyang teknik na kung tawagin din niya ay Heavenly Rank 6th Grade Heaven and Earth Forbidden. Nagpatuloy naman ang atake ni Kang Lan patungo kay Jushiens. Mas pinabilis naman ni Kang Lan ang kanyang atake, na agad din namang napansin ni Jushiens. Nang makalapit ang atake ni Kang Lan ay agad niya itong sinalubong gamit ang kanyang pinalakas na pisikal. Makikitang walang kahirap-hirap na sinasalag ni Jushiens ang mga atake ni Kang Lan. Na para sa kanya ay wala itong silbi dahil sa kanyang pinalakas na pisikal. Nang makita nga ito ni Kang Lan ay nasabi na lang niya na sobrang lakas ng lalaking ito. Mabilis naman na sumulpot si Jushiens sa kanyang harapan habang naglalabas ang kamao nito ng aura. Agad naman na gumawa si Kang Lan ng kanyang depensa. Subalit lubhang malakas talaga ang atake ni Jushiens na walang kahirap-hirap na nawasak ang depensa ni Kang Lan. Na dahilan din upang tamaan din siya sa dibdib na hindi niya naman naiwasan. Napasukan na lang si Kang Lan ng dugo sa lakas ng suntok ni Jushiens. At tumilapon sa bangin na kung saan dito rin bumaba sina Xiao Chen. Habang nahuhulog si Kang Lan pababa ay makikita ang void space na pinasukan nila Xiao Chen kanina. Sinundan naman agad ito ni Jushiens ng isa pang atake na nagawa din namang madepensahan ni Kang Lan. Nagkaroon naman ng malakas na pagsabog sa lakas ng suntok ni Jushiens at nagpatuloy ang pagkahulog ni Kang Lan. Habang nagpapatuloy nga siya pababa ay matatanaw na ang void space. Kaya naman nang makita ni Kang Lan ito ay bahagya siyang nabuhayan dahil sigurado siyang nandito sina Xiao Chen. Agad siyang pumasok dito upang makahingi ng tulong kay Xiao Chen kung sakali ang nandito ito. Nang makita naman ni Jushiens na pumasok si Kang Lan sa void space ay sinabi niya na hindi ito makakatakas. Agad din siyang pumasok dito upang sundan si Kang Lan. Habang sina Xiao Chen naman at Black ay naglalakad dala-dala ang ilang perasong Thunder Crystal. Maya-maya pa ay nagkaroon ng reaksyon ang void space at nang makita nga ito ni Xiao Chen ay sinabi niya na may taong paparating. Kaya naman agad nila itong pinagmasdan na kung sinong nilalang ang paparating. Maya-maya pa ay nagkaroon na ng bitik sinyalas na lalabas na ito. At nang makalabas ito ay ikinagulat ito ni Black dahil si Kang Lan ang kanilang nakita. Sinabi naman ni Xiao Chen na si Kang Lan ito. Napalingon naman si Kang Lan sa direksyon nila Xiao Chen.
Nasabi pa nga niya habang natutuwa na tama nga ang hinala niya na nandito sila. Subalit baka sa mukha ni Xiao Chen at Black ang pagiging seryoso dahil sa paglabas din ni Jushans. Nasabi pa nga ni Xiao Chen nang maramdaman niya ang aura nito na ito na naman ang pamilyang Bai. Nang makababa si Jushans ay nagulat siya nang makita niya na may kasama na si Kang Lan. Sinabi naman ni Jushans na ang mga has na humadlang sa akin ay papatayin ng walang awa. Sinabi naman ni Xiao Chen ng sarkastiko na napakagandang paraan para sabihin ito. Dahil nakarating ka na sa part na ito ay inaanyayahan kita na pindutin ang like at mag-subscribe at i-on ang notification bell. At kung gusto mo naman na suportahan ng matindi ang bidang hangal na ito ay maaari mo ding pindutin ang super thanks sa ibaba para mas lalong ganahan ang hangal na ito. Maraming salamat mga bida. Sinabi naman ni Kang Lan kay Xiao Chen na mag-iingat dahil mayroon siyang ilang mga kasanayan. Sinabi naman ni Xiao Chen na huwag kang mag-alala dahil isa lamang itong aso. Nang marinig naman ni Jushans na si Xiao Chen na kanyang hinahanap ay nasa harapan na din niya pala. Kaya naman galit na galit niyang sinabi na ikaw pala si Xiao Chen. Dagdag pa niya habang nagpapalabas ng aura na kung ganun ay papatayin din kita ngayon din. Sinabi naman ni Xiao Chen na isa ka lang basura. Sinabi din niya kay Black na pansamantalang makipaglaro sa kanya. Sinabi naman ni Black na alam ko na ang mga linyang ito at ang susunod na sasabihin niya ay Kang Lan pagagalinggan muna kita. Sinabi nga dito ni Xiao Chen kay Kang Lan na Kang Lan pagagalinggan muna kita. Napangiti na lamang si Black dito dahil tama ang kanyang mga sinabi. Sumugod naman na si Jushans na sabi pa nga niya na mamamatay ka na ngayon din Xiao Chen. Kaya naman nang makita ito ni Black ay agad siyang nag-transform sa kanyang original na anyo. At agad niyang sinalubong si Jushans at dahil dito ay bahagyang tumigil si Jushans. Sinabi naman ni Jushans kay Black habang naghahanda ng kanyang atake na ikaw munting hayop, gusto mo rin akong saktan. Sumambulat sa harap ni Black ang malaking palad na hindi naman iniwasan ni Black. At agad niya itong nilamon na para bang walang silbi ang ginawang atake ni Jushans. Ikinagulat naman ito ni Jushans dahil hindi niya inaasahan na magagawa ng hayop na ito na mapawalang bisa ang kanyang atake. Sa ginawa nga ni Black ay nagkaroon ito ng epekto sa kanya niya na nagawa siyang mapinsala nito. Sinabi nga din ni Black kay Jushans na wala kang silbi pagdating sa akin. Nang marinig naman ni Jushans ang sinabi ni Black ay galit na galit niyang sinabi na ang lakas ng loob mo na maliitin ako. Kaya naman sa kanyang galit ay nilabas niya ang kanyang Heavenly Rank 5. Na kung tawagin ang kanyang hinahandang atake ay Saishan Sword. At dahil dito ay lumabas ang malaking espada na nababalutan ng matinding aura. At nang matapos siya sa kanyang paghahanda ay agad niya na itong pinakawalan. Na mabilis namang bumulusok patungo kay Black. Na hindi naman din iniwasan ni Black dahil gusto niya ang aurang ito. Nasabi pa nga niya habang pinagmamasdan ang atake na lumunin ang langit at kumagat sa lupa. At nang matapos niyang sabihin ito ay agad niyang ibinuka ang kanyang bunganga sinyalas na lalamunan na naman niya ang atake. At sinabayan niya ito ng kanyang aura upang madali niya itong malunok dahil sa laki nito. Maya-maya pa ay parang hangin na lamang na pumapasok sa bunganga ni Black ang malaking espada na may daladalang matinding aura. Nagpatuloy sa paglunok si Black sa atakeng ginawa ni Jushans. Ilang sandali pa ay natapos na nga ito at naglaho na para bang isa lamang itong hangin. Sa pangalawang pagkakataon ay ikinagulat na naman ito ni Jushans at bahagya na siyang napapaisip. Nasabi pa nga niya na anong klaseng halimaw ito at nakaranas din ba ng malaking kawalan si Zhao sa halimaw na ito. At dito na din matatapos ang ating episode mga bidang hangal subalit hindi matatapos ang araw na ito nang hindi tayo nag-shoutout, kaya naman shoutout kay Gilbert Vallejo, at maraming salamat sa nagbigay ng super thanks na si Rodney Pascual. At hanggang dito na lang muna mga bida. At sa mga hindi pa na shoutout ay huwag kayong mag-alala dahil nakalista naman ang iyong mga pangalan at nakikita ko ang mga comments nyo. Maraming salamat sa panunood at magkita-kita ulit tayo sa mga susunod na kabanata, kaya naman mangyaring pa-like na lang po.